Our scripture for today is found in the book of Ephesians, chapter 6, verses 15 and 16, New International Version. May I request that the congregation read with me these two verses together. Verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Praise be to God for the reading of His word. We may now all be seated. Good afternoon po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating panambahan at sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yon, tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, kagaya nga po ng aming mga inawit, Panginoon, ito po ay ang kapahayagan ng aming mga puso, Panginoon, that you are our shield, you are our deliverer, you are our strong tower, Panginoon God. Salamat na kayo po ang patuloy na nag-iingat, na nagpoprotekta sa amin sa anumang lahat ng gawa ng kaaway, O God. Anuman po ang ibato sa amin ng kaaway, kayo ang aming pananggalang, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon, O God. At kami ay makatatayo, Panginoon. We can stand firm dahil sa aming pananampalataya na nagmumula po sa inyo, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God. At patuloy na samahan niyo nga po kami sa hapon na ito, sa aming pag-aaral, sa inyong salita, kung paano namin patuloy na malabanan ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay, O God, dahil nariyan ka nagbigay sa amin ng full armor, Panginoon. Salamat, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po, so ngayong buwan ng June, ang pinag-aaralan natin ay ang full armor of God. At nung first week nga ay naituro sa atin ni Ninong Freddy yung first two armor na ibinigay ng ating Panginoon. At ngayon, ipagpapatuloy natin yung dalawa ulit na armor na mula sa ating Panginoon. At sa susunod na linggo ay ang pagtatapos at malalaman na natin yung buong full armor of God. At paano natin ito magagamit sa anumang gawa o sa anumang mga kilos ng kaaway sa ating mga buhay. At recap lang din. Okay, so review lang. So from Ephesians chapter 6 verses 11 to 14. So makin natin at basahin natin sa in the Amplified Version. Basahin ko in verse 11, sabi to ay, put on the full armor of God, for His precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Verse 13 to 14, therefore, put on the complete armor of God so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day of danger, and having done everything that the crisis demands, to stand firm in your place, fully prepared, immovable, victorious. Verse 14, so stand firm and hold your ground, having tightened the wide band of truth, personal integrity, moral courage around your waist, and having put on the breastplate of righteousness and upright heart. So nakita natin dito sa 4 verses nito kung ano yung ating kaaway. Hindi naman natin kalaban yung flesh and blood, kundi yung mga supernatural powers in the air na hindi natin nakikita. Doon tayo inaatake ng kaaway. At sa 4 verses din ito ay nakita natin yung 4 words, yung stand. So 4 na beses din binanggit sa 4 verses na ito, yung word na stand. So kailangan pala natin na mag-stand firm tayo at sa pamamagitan ng mga armor na ibinigay ng ating Panginoon, magagawa natin mag-stand firm para malabanan natin itong mga forces o itong mga attacks ng devil sa ating mga buhay. At dun nga sa verse 14, mayroong dalawang binigay na full armor of God. So nakita natin yung belt of truth na dun sa una at ito nga siyempre yung belt. So sinong hindi naka-belt ngayon? So yung mostly mga guys, no, isa sa mga sinusuot natin yan, accessories yung belt.
Pangalawa ay yung breastplate of righteousness. So nakita rin natin yung breastplate of righteousness. At yung pangatlo ay pag-aaralan natin ngayon yung sandals of peace or sandals of the readiness of the gospel of peace. So medyo mahaba siya, no? Tingnan. And pang-apat, yung shield of faith. Ito yung pang-apat na armor na titingnan din natin ngayon, itong sandals at saka yung shield. At yung panglima ay yung helmet, the helmet of salvation, at yung pang-anim ay yung sword of the Spirit, which is sa next week na titingnan natin. At pag pinagsama-sama natin yan, makikita natin ito yung full armor of God na suot-suot ng soldiers. Kasi in background nga, nung sinulat ni Apostle Paul yung itong Ephesians ay naka-house arrest at nakita niya yung mga soldiers. So nakita niya yon at ito yung mga suot ng mga soldiers. So ayan, at doon niya binase yung pag-aaral, itong full armor of God. So yan po. So the full armor of God, tingnan natin, the belt of truth holds all the armor in place. Knowing the truth of the scriptures will help us to recognize the devil's lies because he is well known as the father of lies. Kaya kailangan natin ng belt of truth. Yung kawa, yung devil, siya yung father of lies. So lahat ng kasinungalingan, alam na alam niya. Kaya kailangan talaga nating isuot yung belt of truth. The truth can also set us free from believing the devil's false accusations against us. In addition, it helps us to stay committed to the truth of God so we remain a person of honesty and integrity that pleases God. So napaka-importante pala ito truth para tayo ay manatili na mayroong honesty at saka integrity sa ating buhay. Yung pangalawa na tinuro sa atin ni Freddy ay yung breastplate of righteousness. It protects and shields all vital organs from the enemy like a soldier in battle. So talagang pinoprotect nito yung vital organs, especially yung heart. Kaya nandito yun sa breastplate nga. The breastplate of righteousness protects our heart from evil so we can stay holy and pure. So we are protected by the righteousness of Jesus' blood. Nung nasa C80 ako noon, yung breastplate namin, napakanipis. Parang ganun gano'n. Si Mea natatandaan niya yung sa sword, no? Nakalagay yung sa bital ng sword, no? At napakaliit lang yun. At kailangan mapatunog mo yun pag magsasalute ka dun sa officer. Yung mga naging officers ng C80 talaga, no? Wala na kasi. Yung C80. Sino ang abot ng C80 dito? Alam niya na ang age nyo. Ayan, so yung breastplate of righteousness. Okay, so magandang experience din yun na meron ngayon. At nalungkot nga lang dahil tinanggal yata ito sa curriculum ng mga na school natin sa Pilipinas ngayon. Okay, so pagpapatuloy natin ngayon yung armor of God. So sa verse 15, sa NIV, sabi ito, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ito yung binasa natin kanina. Sa ESV naman, ang sabi dito ay, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Sa HCSB naman ay, and your feet sandaled with readiness for the gospel of peace. So iba-iba yung translation actually. Iba yung sinasabi dun about dun sa shoes or sa sandals or sa footwear na sinusuot ng mga sundalo na yon. Sa New King James Version naman, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So iba din yung sinabi dito. Sa NASB, having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. And sa Amplified, na tuloy natin yung binasa ko kanina sa hanggang verse 14. Ito yung 15. And having strapped on your feet the gospel of peace in preparation to face the enemy with firm-footed stability and the readiness produced by the good news. So, pag narinig pala natin yung the sandals of peace or the shoes of peace or the sandals of the preparation of the gospel of peace, ito yung buo actually na dyan. So, ang iba, sinushorten shoes of peace or shoes of the gospel of peace or sandals of peace. So, in short, yung footwear natin yan. And nalalaman natin na ready na tayo kapag nagsusot na tayo ng sapatos, di ba? Pag paalis na kayo, no, ang huli niyong gagawin, magsasapatos, di ba? Yung ready na ang lahat, tapos aalis na kayo,
hindi ka pa pala nakasuot ng sapatos. Parang ang tagal-tagal nang naghihintay. O, di ba yung mga parents, no, usually ganyan ang sinasabi niyo sa mga anak, magsuot ka na ng sapatos. Alis na tayo. So, pag hindi pa nakapagsuot ng sapatos, ibig sabihin hindi ka pa ready. So, yun yung titingnan natin. So, the shoes of the gospel of peace allow us to stand firm in the good news of the gospel of Jesus Christ. Jesus' peace will shine in us so we can be a light for others. So, ayan. So, yun pala yung shoes of the gospel of peace is allow us to stand firm. So, kailangan talaga na may sapatos tayo, no? So, ilan yung sapatos ninyo na meron kayo sa bahay nyo? Sino yung 20 and above? Marami. Normally, siguro sa mga lalaki, mga maximum na yung 5, no? Kasi iba-iba naman talaga, no? So, iba yung suot mo. Kasi, kapag mali yung shoes na suot mo, parang hindi ka makaka-stand firm dun sa, or kung saan yung gagawin mo. Diba? May mga ganun no? So kapag meron ka sigurong, kung Imelda Marcos ka, siguro meron kang mga 3,000 na sapatos. Hindi mo na alam kung maisusuot mo lahat yon, no? Pero tayo, napaka-importante sa atin na yung sapatos, di ba? Kasi kung wala yan, mahihirapan talaga tayo, especially ngayon, na maglakad nga kayo ng nakapaa sa initan. 'Di ba? Napakahirap, 'di ba? Importante. Sabi ni Rod Macher sa the Nelson Study Bible, sabi niya, this may mean also either that the gospel is the firm foundation on which Christians are to stand, or that the Christian soldier should be ready to go out to defend and spread the gospel. Ito yung dalawang interpretation. Pero sabi ng mga most commentaries, yung former yung mas acceptable. Pero parehas naman nila na interpretation to about dun sa sandals of the gospel of peace. So, the sandals for the Roman soldiers, for the soldiers. Tingnan natin ano yung itsura nung sandals na yun. At itong tawag dito ay kaliga or kaligay. Ang tawag dito sa sandals na sinusuot ng mga Roman soldiers. At kung titingnan natin, para talaga siyang sandals na may strap, no? Kasi nga yung verse kanina dun sa New King James, yung having shod on your feet, it's like strapping yung sandals nyo hanggang sa ankle. Ganyan. Sabi ito, the shoes were constructed from 3 layers of leather which were pulled up and laced around the ankle. In addition, small spikes or iron hobnails were often driven in the soles of the shoes in order to give firm footing on uneven terrain. So meron pala itong mga maliliit na spikes or hobnails ang tawag. Di ba sino naglalaro ng football? Wala. So normally yung mga shoes ng mga football player may spike din yun, no? Kasi useful yun sa kanila para mas maayos yung yung pagtakbo nila. At normally din naglalaro sila, minsan umuulan. So kapag walang spike, madudulas sila. So kailangan yung spikes na yung hobnails ang tawag niyon. And meron pa itong 3 purpose pala. Una, to reinforce the kaligay. Tapos, to provide the soldier with better traction or hold or grip, and to allow the soldier to inflict damage by kicking with it. So, pwede rin pala itong offensive, pero normally, hindi minumove yun. Isa sa mga armor na binigay yung sandals na hindi natin nagagamit or hindi natin ginagalaw. Kasi lang yun nasa paa lang. Pero pwede rin pala itong pang-attack. So, nasubukan niyo bang masipa ng may spike? Sa inyo mo. Diba? Parang siguro bakat yun sa mukha niyo. Puro na yan. Magiging parang langka ang inyong mukha. Parang ganyan. So in order to promote facility of motion, sabi ni Josephus, over all kinds of all kinds of roads, Roman soldiers were in the habit of putting on shoes thickly studded with sharp nails. So para mas madali talaga sila makapaglakad sa lahat ng mga roads na ginagawa. At saka itong mga Roman soldiers, they are building also yung mga roads So importante din sa kanila yan. And also, sabi din sa commentary, one important reason for Julius Caesar's success, hindi lang ni Julius Caesar, pati ni Alexander the Great, bilang general, was the fact that his men wore military shoes that made it possible for them to cover long distances in such short periods that again and again, the enemies were caught off guard, having deceived themselves into thinking that they still had plenty of time to prepare
inadequate defense. So akala nila malayo pa yung yung kalaban nila ng mga Roman soldiers na yon. Pero malapit na pala kasi kaya nilang maglakad ng mabilis sa pamamagitan din itong suot nila na kaliga. At ang tawagan ng mga soldiers na yun ay yung kaligati. At yung mga Roman soldiers actually, dalawa yung klase niyan, yung legionary, which is yung mga Roman citizens talaga sila, and yung pangalawa yung auxiliary, which is yung mga under ng Roman Empire. Siyempre, mas malaki yung sweldo ng mga legionaries. Like 6 times. So, at itong mga auxiliary, sila yung mga frontliners sa battlefield. Sila yung inuuna. At sila yung mga bantay din sa mga forts, no? And ano yung importance ng sandals, no? The soldier's life could depend on his shoes. So, importante talaga yung soldiers, ang shoes nila dun sa buhay ng mga soldiers. Kasi, normally, kapag ka pala na-enlist ka doon sa army ng Roman ng Roman army, 25 years in service. At kapag natapos, hangga't di ka namamatay within 25 years ka ka doon. At kapag natapos mo yung 25 years, bibigyan ka upon retirement, bibigyan ka nila ng farm. Ayan, so yun yung reward. Ayan, so ganoon yung niya. At matinding training ang kailangan para makapasok ka doon. At may minimum height nga sila na 5'7" or 172 centimeter. Parang kasing ako na yung pinakamaliit siguro. Pero I don't know, sa iba naman na commentary, sabi nila medyo maliliit naman sila compared dun sa 5'7" kasi dun sa shield. Kasi yung shield normally ay 4 feet lang. Naku-cover sila ng shield. So mamaya titingnan natin 'yon. Pero anyway, yun nga madugong training ang pagdadaanan ng mga armies na ito. At normally mga lalaki nga yan. So for 25 years. Kaya napaka-importante sa kanila ng shoes. So soldiers are required to march long distances, fight battles in all types of environments, walk through jungles, over rocks, cross stream beds, filled with sharp, jagged rocks, slug through the snow, and cross burning deserts. Kaya napaka-importante ng shoes nila. At normally pala, in a day, naglalakad sila ng 20 miles. So, sino mahilig mag-walking? Ayan, so yung 20 miles is equivalent to 32 kilometers. In a day yun, pwede lang maglakad doon. Kasi talagang maralayo yung nila, lalakad. At yung 32 kilometers sa steps yun, sa lalaki daw, mga 41,000 steps. Kung titingnan nyo yun. So, ilan steps yung minsan yung natin in a day, 10,000 steps, parang hirap na hirap tayo. O kaya nga, yung 5,000 nga, yung sa parang nahirapan pa. So, imagine niyo yung nilalakad ng mga Roman soldiers na yun. Sa mga babae, yung 32 kilometers, like 45,000 steps naman sa kanila yon. So, ganun karahaba yung nilalakad nila. Kaya kapag yung sapatos mo, di ba, masikip o kaya hindi comfortable, parang mahihirapan ka talaga na maglakad. So, 4 din na bagay na dapat i-consider, yung traction, which is yung hold nga, yung grip ng para maka-stand firm itong mga Roman soldiers. And then protection, kasi maaari din yung mga kalaban nila, nagtatanim din sila ng mga spikes dun sa mga dadaanan, sa mga terrains. So kapag wala kang protection sa paa, sino na-try na yung may maapakan ka na mga tinik or yung mga malalaking ganyan? Di ba napaka-sakit yun? Imagine mo maglalakad, tapos magkakaroon pa ng nana or something ganyan, or magsusugat ka. So pag ganun na yung condition ng paa ng soldier, hindi na siya fit for a day's battle, di ba? And then yung comfort, kailangan din na comfortable kasi 20 miles ang lalakarin nga nila every day. At saka yung weight, kailangan hindi sobrang bigat. Di ba parang kayo ayaw rin naman na mabigat yung sapatos? Kasi di ba pag yung bago yung sapatos, tapos parang sa una nung binili mo, parang okay pa eh. No? Parang nung nilalakad, parang mabigat pala to. So hindi comfortable. So talagang inam na mapili natin ng maayos yung shoes or sandals na bibili natin. Kasi doon nakadepende rin yung ating, especially tayo yung mga nagtatrabaho din, nakadepende din doon yung ating buhay. And if a soldier's feet becomes swollen, tender, cut, or blistered, that soldier would be greatly hindered in the day of battle. Kaya talagang napaka-importante na maayos
yung kanilang kaliga or yung sandals na sinusuot nila. Ano naman yung the sandals for the Christian? Sa verse 15, sabi niya, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Sa NASB, sabi, and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. Sabi ito ay yung readiness and preparation, yung tinutukoy natin dito. Yung preparation ay galing sa Greek word na hetoimasia, nang ibig sabihin ay being ready. It also means readiness, fitness for, promptness, or preparedness. Preparation in the active sense of making ready. A state of preparedness, whether external or internal. So ito pala yung tinutukoy na readiness dito, yung and preparation. Talagang importante sa atin yung prepared tayo, ready tayo sa lahat ng bagay. At especially ito nga, in sharing the gospel of peace. Sa Titus 3:1 sabi ito, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. So ito ang paalala sa atin mula kay Titus. At sa 1 Peter din, sabi ni Peter sa 3:15-16a, in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience. Napaka-importante na tayo ay handa, especially sa mga tao na nagtatanong about sa ating pananampalataya. At may 5 things na makita tayo dito. Una, yung in your hearts, set apart Christ as Lord. So dapat meron talaga tayong heart, sa heart natin, nandun si Lord sa buhay natin. Hindi yun nawawala. Kasi kung wala yun, paano mo i-share? Pangalawa, we must be prepared. So, paano preparation ang gagawin natin? Titingnan natin din mamaya. Always be prepared. Pero sometimes, no, hindi ka rin prepared. No? Kaya pwede mo rin, sige, balikan kita. Kung may tanong siya na hindi mo masagot, no? Pwede mo naman siyang balikan. Pero ang bottom line is, lagi tayo dapat naghahanda, nag-aaral, at para kung dumating ang pagkakataon na merong magtanong sa atin, ready tayo. At dapat, gawin natin yun with gentleness. Imagine yung mga Roman soldiers, kahit na sila nakakatakot, pwede nilang gawin with gentleness yung mga bagay ng mga pagtatanong. No? And tayo din, wag naman na ma-offend or parang matakot sa atin yung mga tao dahil hindi gentle yung way natin. And kailangan din with respect. Ayan, so with respect dun sa tao, with respect dun sa sinishare mo din. Kasi nakaka-offend you or nakaka-turn off. Parang, ano pa tong tao na ito nagsishare sa akin? Parang, hindi na nga gentle, hindi pa respectable. Parang walang respeto doon sa sinishare. Parang wala lang sa kanya. And then, keeping a clear conscience. Napaka-importante, napakahalaga yung testimony din natin. Parang, paano siya maniniwala kung ikaw mismo? Parang hindi naman, nakikita niya sa buhay mo na hindi mo pinapamuhay yung sinishare mo din. So, importante yan sa pag-share ng gospel. So, ano naman yung gospel? And we are so, parang bombarded about sa gospel. Kaya dapat alam na natin at this point of time, kung matagal na tayong sa ating pananampalataya, kung ano talaga yung gospel. So, yung gospel is galing sa Greek word na evangelion. Ang ibig sabihin ay yung good news or yung good tidings. Yan ang ibig sabihin. And the good news, the gospel, is that while God is holy and we are sinners, and sin deserves punishment, God, out of His great love for us, sent His one and only Son, Jesus Christ, to die in our place for our sins, so that anyone who wants eternal life in heaven with God can simply believe in Jesus Christ for it, and it will be given to them. As proof that Jesus did all that was necessary, and that His promise of eternal life can be trusted, He rose from the dead and is now in heaven with God. So simply, it is the good news, yung gospel. And we can see that also doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 5. Sabi ni Apostle Paul sa verse 1 to 2, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you. Ito, gusto kong i-remind sa inyo yung gospel na ipinipreach ko sa inyo, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. So ano yung tinuturo niya sa verse 3 to 5?
For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. Ito yung simpleng gospel that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So, simple as that. And of course, kung ikaw naniwala ka doon, meron ka lang pwedeng i-share na gospel din sa iba. And ano naman yung gospel of peace? Kasi yun yung sinasabi doon sa verse natin, the preparation of the gospel of peace. It is a gospel of peace because God has made peace with us through the death of His Son, Jesus, on the cross. Though as unbelievers, we were at war with God. Kung tayo hindi pa mananampalataya, meron tayong battle with the Lord, meron tayong war with Him. Now He is offering peace to all those who believe in Jesus for eternal life. So, yun pala yung ibig sabihin. And sa Ephesians 2:13-19, ito yung magandang verse regarding sa gospel of peace. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Yung both na tinatabi niya, yung Gentiles at saka yung Jews, no? By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one human in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him, we both have an access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So, yun pala yung gospel of peace. Yung sinasabi ito, dati, parang, di ba yun ang gusto ba ng Panginoon na ayaw niya na mayroong faction or mayroong conflict sa Gentiles at sa Jews. Kaya, through the gospel of peace, ay pinag-isa na siya. And ano naman yung peace? So alam natin, it's from the Greek word eirene, to join or bind together that which has been separated, literally pictures the binding or joining together again of that which had been separated or divided, and thus setting at one again. Di ba? Yun nga, yung mga magkaaway, ipagbati. So ibig sabihin may peace. Ayan. Peace contrasts with strife, and thus denotes the absence or end of strife. So pagka may end na yung strife, sometimes kasi parang kahit wala na yung strife, parang wala pa rin peace kasi parang wala sa puso yung pagbabate or ganyan. So, pero ito yung sinasabi naman about peace. And the gospel of peace provides balance, steadfastness, and sure footing, allowing the believer to stand securely is threefold. Ito kasi, the enemy ay tinatry tayo na i-knock down sa peace na ito. Yung tatlong areas na ito. Yung una, yung peace with God, peace of God, and then peace with others. So ito yung tatlong areas na parang ina-atake din ng kaaway. So tingnan natin sa peace of God. Mabilis lang dito sa part na to kasi gusto lang natin makita yung areas of peace. So this is true salvation and brings the assurance that all is well between the Almighty God and your soul. This provides a tremendous solid foundation that all lives need to be founded upon. Therefore, it is also an area that the enemy will try to attack and cause doubt in. So ito yung peace with God, no? Isa sa mga areas na nais talaga itong atakihin ng kaaway sa atin. Parang ayaw niya na magkaroon tayo ng peace with God. Ayaw niya na tayo ay na kay God. Sabi nga sa Romans 5:1-2, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith in His grace in which we now stand. So yun yung peace with God. Pangalawa naman yung peace of God. The gospel of peace connects us to the author of peace, providing peace to our hearts in the midst of difficult times. So kahit na meron tayong mga pinagdaraanan or nasa tayo na may mga parang hindi natin maintindihan mga uncertain things, bakit nangyayari ito ngayon? Pero kakaroon tayo ng peace
of God. Which is makikita natin yan sa Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, yung peace ng Panginoon, na nagmumula sa ating Panginoon, it will guard our hearts. Minsan din na natin maintindihan, no? Bakit, Lord? Bakit nangyari to? Bakit ngayon pa? Ayan. Pero yung peace of God, yun ang magbibigay sa atin ng kaunawaan at ng comfort sa atin. And peace with others. Ito, the gospel of peace not only gives the believer peace with God and peace in trying times, but it extends that peace out towards others. So it encourages love towards your neighbor. It even asks for love towards your enemies. It brings forgiveness, reconciliation, and gentleness. So our enemy is against all of this, but we stand on God's word and follow His instructions. So Romans 12:8 sabi ito ay, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung possible din naman, live at peace with everyone. And sa Romans 10:14-15, papaano nga natin ma-share, paano tayo magiging messenger ng peace? Sabi ito, how then can they call on the one they have not believed? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. According to R.C. Sproul, no, noon pala yung mga messenger, alam nila may science na yung mga nagbabantay dun sa port or dun sa gate na yung messenger na yun, ang dala ay good news or bad news. Ayan. So kapag daw pala ang isang messenger, kasi awawa din pala yung messenger, kapag ang dala niya ay bad news, na, oy, natalo yung talo tayo doon, patay pala siya, papatayin siya. No? Pero nalalaman nila na good news ang dala niya. Kapag yung yung mabilis siyang tumakbo, tapos parang yung talagang excited siya na ibigay yung good news. Di ba ganoon din naman tayo, no? Kapag meron tayong good news, paano ba tayo? Di ba excited tayo talaga na mai-share natin yan. That's doon nang galing yung praise na how beautiful are the feet of those who bring good news. Di ba? Siyempre, masaya siya na i-present niya yung good news. So ano ba yung benefits ng sharing the gospel of peace? Una, it brings opportunity to witness the manifestation of God's power over sinners. So ito pala nagbibigay sa atin ng opportunity para maipakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa mga sinners. And also, sharing the gospel of peace makes the people of the world to know where lies the true peace. Ayan, so mas maipapakita natin kung sa mga tao na nasishare natin at sa buong mundo, kung saan ba talaga natin nahahanap yung totoong kapayapaan. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga anong bagay, kundi sa relasyon na mayroon tayo sa ating Panginoon. And then the kingdom of darkness get depopulated. So lumiliit yung kingdom of darkness dahil nasi-share natin nga yung gospel of peace. It helps you to be careful in your walk with God so as not to be a hypocrite before men. So tayo din, natutulungan tayo na maging hindi hypocrite. Dahil, syempre, paano tayo makapag-share kung tayo mismo, hindi naman natin pinamumuhay kung ano yung sinishare natin. And it is the gospel of peace that brings about repentance, salvation, healing, and deliverance. Kaya napaka-importante na nag-share tayo ng gospel. Ito yung mga benefits. Ano naman yung mga hindrances? Kasi minsan, nahihiya tayo, natatakot tayo na mag-share ng gospel. Kasi mayroong mga bagay na naghihinder sa atin. Una, yung fear of what men will say. Di ba yun yung unang-una na kung bakit hindi tayo nakapag-share? Natatakot tayo. Ano kaya sasabihin ito? Baka i-judge niya ako or kung ano naman yung sabihin niya about Christianity, ganyan. So, unang-unang hindrances yan. Pangalawa, yung fear of what to say. Natatakot tayo kung ano yung sasabihin. Kasi hindi tayo prepared. Hindi nga tayo handa. Gusto ko nga i-share, natuwa ko dun sa testimony ni Brother Mooch nung disciples meeting namin na yung kanyang SG member, no, kasi magbabakasyon daw,
nagpa-practice siya nung God's law and God's, sinishare niya si Mudge. Yan, si Brother Jimwell pala yung tinutukoy ko. At then every time na magmi-meet sila. So, and then at the same time, si Mudge, ito, sa part na to siguro, kailangan mo baguhin yung approach or ganyan. Di ba? Kapag ginagawa natin yung pagpa-practice na yon, nagiging prepared tayo, nagiging ready tayo to share the gospel. Yun naman talaga yung purpose. Kaya magandang yun, na i-practice natin yun para hindi tayo matakot sa kung ano yung sasabihin ng tao sa atin. At kung ano yung sasabihin natin, alam natin, di ba? Kasi minsan yun ang nagiging isang hindrance. Kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko eh. Parang gano'n. So mag-practice ka. So gayahin mo yun. Kaya praise God. Kung sino man yung mga tao din na pinapractice talaga nila yon, yung pag-share ng gospel. And noon nga, mayroon tayong bagong ministry, yung MMK. Mamaya may invitation tungkol dyan. Pwede natin gamitin to. Yung shyness to go out. Isa yan, parang nakakahiya. Or yung shyness to approach. Buti nila minsan makapal yung mukha, no? Yung mukha ko. Kasi minsan, may mga nakikilala ako na sa mga shop, or parang konting lang, na-invite. So, parang gano'n, no? Na-invite natin, may sharean sila, di ba? Dapat pag tayo, Christian na tayo, hindi na tayo mahiyain, dapat makapal ng mukha natin. para mas madali nating ma-share yung gospel. Inconsistent Christian life. So, ito yung isa rin sa hindrance, no? Kasi nga, ikaw rin mismo, hindi ka sure. Christian ba ako? Hindi. Parang gano'n, no? Parang tinanggap ko na ba si Lord o hindi? Parang, wag na lang, no? Baka mamaya, yung sa office mo or kung sa mga friends mo, hindi nila alam kung Christian ka rin o hindi. Di ba? Kasi inconsistent yung Christian life mo. Kaya nagiging hindrance yun sa pag-share natin sa gospel. And then yung powerlessness. Parang feeling natin, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan. Kasi siguro wala kang sa prayer. Diba? A prayerless Christian is a powerless Christian. Pero kung tayo ay prayerful, magiging powerful tayo. And also the Holy Spirit will give us power, sabi nga sa Acts 1:8, para tayo maging witness sa Jerusalem, sa Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano naman yung qualification ng carrier of the gospel of peace? So, meron 3 qualification. Ito nga sabi ko, kailan ko kaya magagamit itong acronym na to? Kasi ang tagal ko nang naiisip to, matagal na. Sabi ko, sakto dito. Una, ay we should be willing. Ayan. So, kung hindi tayo willing na mag-share ng gospel of God, ng gospel ng ating Panginoon, mahihirapan tayo. Pangalawa, able and available. Ayan, dapat hindi lang tayo willing, able and available din tayo. Oo nga, willing ka, hindi ka naman available. Able ka nga, kaya mo nga gawin, pero wala ka naman time, mahirap din. And lastly, we should be ready. So, yung acronym na sabi ko, WAR. So, tama-tama din, WAR, yung WAR song, yung natin. No? And, dapat lagi tayo at war. We are willing, able, and ready. Ready sa pag-share ng gospel. So, importante yan. And like shoes for our feet, the gospel makes us ready to stand up to temptation, endure trials, teach people about the Lord, and show love to brethren who are hurting. So, we should be ready to share the word of God. So, importante yung ating willingness, yung ating availability sa ating Panginoon at yung readiness natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Parang hindi ka pa ready eh. Dapat ready. So how do we use the shoes of the gospel of peace? We are to walk in these shoes a great distance. So kagaya ng mga Roman soldiers, kailangan din natin gamitin ito sa malalayong distance din. Ayan, so hindi naman 20 miles. At least, kung kaya nyo lang din, no? Pangalawa, we are to advance without hesitation. Dapat walang hesitation. Dapat laging handa. Di ba yun nga yun? Dapat laging yung hindi ka nag-hesitate. Parang may boldness. Ayan. And we are to walk together. So, hindi dapat din nag-iisa. Importante din na meron tayong kasama. Okay? So, yun yung sa gospel of peace. So, yung pangalawa naman ay punta tayo sa shield, sa Ephesians 6:15. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Sabi sa New King James,
Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Sa ibang translation din, itong in addition to all this, or above all, ang sinabi niya, beside all this, with all this, always in all circumstances, at all times. So parang ibig sabihin, sabi nga, dahil sa word na above all, parang pinakita niya yung shield of faith, parang pinaka-importante sa lahat ng mga armor. Pero hindi mo natin masasabi na siya lang yung pinaka-importante. Pero ang magandang translation talaga is in addition to all this. So in addition, dun sa mga suot nyo na, take up yung shield of faith. So ito yung mga Roman soldier shield. Actually, maraming klase. Yun nga yung scutum, yung parma o cetratus, tatlo yung, marami pang iba, no? At kung titignan natin, itong shield na dinidescribe ni Apostle Paul ay itong scutum, which is galing sa Greek word na turios or tura na ibig sabihin ay door. Para kasi itong pintuan na dala-dala nila, no? Parang ganon. It was originally a large oblong stone used to close an entrance and later came to mean a shield. Hindi yung small circular shield na gamit nila sa combat. Ang tawag dun sa shield na ay ceremonial shield actually, na dun daw nilalagay yung mga badges, mga honors na natatanggap nila. At ginagamit nila yun sa man-to-man combat lang. Hindi yung pang-isahan lang. Unlike itong shield na to, na ito yung pang daily shield nila, yung scutum. Ito ang size nga ito, yung 4 feet by 2.5 feet. Kaya nga yung mga kagantong kalakihan. Ayan, importante yun. Yung size na. Kaya nasabi din nila na maaring nung time daw nung ancient times na yun, maliliit lang yung mga soldiers kasi dun sa height na to ng ng shield. So it was made of 2 layers of wood covered with canvas with leather covering on the outside. This, when soaked with water before the battle, would effectively serve to extinguish the incendiary missiles of the enemy. Kumbaga, binababad pala nila. Bago sila pumunta sa battle, binababad nila yun sa tubig. Para kapag kasi nakapanood naman siguro kayo ng mga battles ng mga ancient times, no? May mga arrows, na may apoy. So para ma-quench yung mga arrow, yung apoy na yon, yung shield nila, binababad nila dun sa tubig para hindi nga kumalat yung apoy. So the soldier carried in his left hand, tapos yung sword nila sa right hand. So the shield, the Christian soldier's shield is faith, a faith in God's trustworthy word and in the one who is named faithful and true, the Lord Jesus. Such a faith, firmly grounded on the rock, provides a sure defense against the fiery missiles of the evil, actively desiring to hurt or harm yung talagang ang devil kasi gusto tayong isaktan tayo. Yun yung goal niya eh. So kung wala tayong shield, madali tayong magagapi ng kaaway. At itong shield din kay Abraham, ito yung binigay ng Panginoon. Sabi niya sa Genesis 15:1, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Kaya nga yung inawit din natin kanina, no? You are our shield, ng ating Panginoon. At yun din ang inawit ni King David nung natalo niya yung mga kalaban niya, especially si King Saul. Sa Psalm 18:1-2, sabi niya, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. So, talagang ang ating Panginoon, siya rin yung ating shield, siya yung ating kasangga, yun yung ating pananggalang sa lahat ng gawa ng kaaway. Balik tayo sa ating verse, no? Yung word na take up, ang ibig sabihin diyan, ang galing yan sa Greek word na analambano, from ana, up, and lambano, take. Means literally to take up. Depending on the context, analambano can mean to cause to go up, to lift up and carry away as in the ascension of Christ, to take up in order to carry, to pick up someone to take along on a journey, or to take aboard a ship. So yun pala yung ibig sabihin ng take up. Parang kunin mo talaga. So what does it mean to take up the shield of faith? So ano naman ibig sabihin ng to take up yung shield of faith? It means it is to actively fix our eyes on the promises of Christ
with absolute trust that God is for us, not against us. So, fixing our eyes on Jesus, on Christ, na hindi siya against us, but He is for us. Yun pala yung ibig sabihin ng taking up the shield of faith. And ano naman yung faith? Alam natin yung faith from the Greek word na pistis. Faith is simply believing, trusting, and submitting. We must believe in the promises that God makes us. They are very great promises that we could never deliver to anyone, but we believe that God can deliver on them. We have to believe in what we don't see. So dapat tayong naniniwala sa hindi natin nakikita. Sa Hebrews 11:1 and 6, sabi doon, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So ito pala ay confidence sa ating mga hino-hope at assurance sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa 11:6 sabi doon, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, talagang napaka-importante din ng faith bilang ating pananggalang. Diba? So, importanteng armor din ito. And because without faith, it is impossible to please God. So, kung nakita natin yung 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 nabanggit ko na kanina, yung during ancient times, the enemy would drop the arrows, yung mga arrows nila, babalutan nga nila nung parang ng tela, tapos ididip nila yung sa pitch or dun sa mga gas, tapos alalagyan ng apoy. So, yun na yung tawag din flaming arrows. So, they were launched in great numbers at the beginning of an attack. So, talagang madami, sabay-sabay, di ba? Parang nakikita nyo yung mga ganong scene sa movie. Sabay-sabay na nagdadatingan yung mga arrows. At kaya kung wala kang pananggalang, kung wala kang shield, patay ka na kaagad kapag tinamaan ka doon. So, the idea was not only to injure the enemy, but to shoot at him at all sides with a massive number of darts and thus confuse and panic the enemy. So, ganun. Ang recently na nakita ko na ganyan, parang yung sa yung kung napanood nyo yung Mulan, diba? Ganun din, nung natake nila yung mga kalaban nila. So, ano yung mga flaming arrows of the evil one? Ito yung, nandito yung temptation, distraction, accusation, deception, delay. Napakadami ng mga flaming arrows na ibinibigay sa atin ng kalaban. At kung hindi ka aware or kung wala kang discernment, parang hindi mo alam, inaatake ka na pala ng kaway. Ka-holding hands mo na pala siya. Hindi mo alam na gano'n. So, dapat maging may discernment tayo. Yung temptation, this is an arrow designed to incline your heart towards sin. So, talagang malakas yung temptation, especially sa mga kalalakihan. Normally, magbabrowse ka sa internet, sa Facebook, tapos may lalabas na hindi magandang picture. Pagka atake ka ng kalaban at kinlik mo yon, so doon na nagsisimula yung yung pag-give in mo sa temptation. So dapat guarded ka. Kung hindi ka malakas, matatalo ka talaga ng kaaway. At pananggalang natin yan ay yung shield of faith. At sabi nga sa 1 Corinthians 10, 12-13, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So, ang Panginoon patuloy din tutulong sa atin para mapaglabanan natin ang lahat ng mga temptation na nasa paligid natin. Yung accusation, this is the arrow designed to rub your sin in your face. Parang laging aakusahan. Kasi nga accuser si Satan Parang makasalanan ka, hindi ka na magbabago, hindi ka mapapatawad ng ating Panginoon, hindi ka mapupunta sa langit. Ganun ang accusation ng kaaway sa atin. Doubt, this is where the enemy tries to undermine God's truth. So yung katotohanan ng ating Panginoon, dahil dun sa bibigay niya sa iyo, na bibigyan ka ng doubt o ng mga pagdududa na yan, isa yan sa mga ibibigay niya sa atin, ibabato ng kaaway sa atin. Yan, anxiety, the enemy wants us to be anxious about future, about sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating kalusugan, sa ating kabuhayan. So bibigyan tayo ng kaaway. Bibigyan tayo ng kaaway ng mga bagay na yan, magiging anxious tayo. So at yung iba pa, marami pang mga
flaming arrows or flaming darts na binabato yung ating kaaway. So how do we take up the shield of faith para mapaglabanan natin yung mga flaming darts na yon ng araw? By our willingness to obey the gospel, which is not just the life, death, burial, and resurrection of Jesus. It goes all the way through it. All of the scripture is the good news from Christ, what Christ has done for us, and how we are to live in Him. When we are willing to obey what His Word has to say, that act of obedience consistent in our life becomes like a shield to a Roman soldier in a battle. So napaka-importante ng obedience sa atin bilang mga Kristiyano. And faith and obedience, they go together. So, kung sabihin mo may faith ka pero hindi ka naman nag-o-obey, anong tawag ito? Hindi siya tama. So, very important na tayo ay nag-o-obey sa ating Panginoon. So, in application, we must not fear the arrows of the enemy. So, wag nating katakutan yung arrows ng enemy. Kasi nga, sabi dun sa inawit natin kanina, di ba? Sa Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. So, walang weapon na gawa ng kaaway ang magpa-prosper. So, kayang-kaya nating mapaglabanan yung lahat ng mga attacks ng kaaway sa ating mga buhay. So, importante. Dapat alam natin ano talaga tayo. We are soldiers in the army of God. Pangalawa, know your God. So, kilala mo ba ang ating Panginoon? Siya yung commander-in-chief. Dapat nagsasubmit ka sa Kanya. Di ba? Importante yon. Pangatlo, be a lover of God and therefore a lover of the promises of God. So, dapat mahal na mahal natin ang ating Panginoon at tayo ay nagsasubmit sa Kanya at tayo ay talagang sumusunod sa lahat ng nais ng ating Panginoon. At mahalin din natin ang lahat ng mga promises ng ating Panginoon. And do not grow faint in taking up the shield. So dapat di tayo nanghihina kasi pagka once na binitawan mo kasi yung shield na yung shield of faith, wala kang pananggalang, no? Parang napagod na, ayaw mo na lumaban. So dapat hindi tayo nanghihina. Laging nating nag-train, nag-replenish tayo ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Para sa ganoon, lagi nating napaglalabanan ang lahat ng gawa ng ating kaaway. And use your shield in the company of others. So dapat ginagamit natin din ito sa kasama yung iba. Parang ito yung alam niyo yung phalanx. Ito yung formation ng mga Roman soldiers no na sa una siguro yung mga sabi ko kanina yung mga auxiliaries yan. Ayan. Tapos yung iba, sila naman yung nagko-cover din ng para dun sa troop nila. At merong yung mga javelins nila yon para pag umatake din yung kaaway, pag lumapit sa kanila, matatalo din nila. So, ganoon din, sa buhay natin, ito yung community natin, yung church. So, dapat kabilang tayo sa isang salt group or lagi tayo nag-a-attend ng mga activities sa church or yung ganoon din yung lahat ng mga pwede nating masamahan, nakakasama natin yung ating mga kapwa soldiers. Kasi kung nag-iisa kami, talo ka sa battle eh. Yan. So yun, importante yun. And of course, hindi lang naman para kasama natin iba. Meron din times na yung personal life battles mo. So importante na yung shield of faith para sa ating personal life battles. So kapag hindi ka ready, hindi ka armed with the armor of God, madali tayong magagapi. Lalo na kapag ka nag-iisa. Di ba? Pag nagpunta ka dito, mag-isa ka, parang malungkot, di ba? Or madali kang mayayaya. Alam mo naman yung kaaway, no? Ipapakita niya yung sin na hindi mukhang sin. Para hanggang sa mag-give in ka na. So kung hindi ka malakas, madali kang matatalo ng kaaway. So, in summary, sa dalawang armor natin, the shoes of the gospel of peace allow us to stand firm in the good news of the gospel of Jesus Christ. Jesus' peace will shine in us so we can be a light for others. And the shield of faith protects us from the fiery dart attacks of the devil. His attacks include putting doubt in our minds about the goodness of God,
our salvation because of sin or how others think about us. And in conclusion, sandals and shield, peace and faith, the two go together like peas and carrots or like ham and cheese. Yeah. They can't be separated. It is peace with God and the peace of God that gives the believer such a great footing and foundation. This is the footwear that really makes a difference and never wears out. But it must be combined with the practical action of taking and lifting up your shield of faith. Do it for yourself when the darts start coming in. Lift it up for others when they are down by encouraging in the Lord. So, laging magkasama din itong sandals and shield. Yung peace and faith. And kung ano man ang lahat ng binabato sa atin ng ating kaaway sa atin, kaya natin mapaglabanan yon, mapananggalan. Kung tayo mag-stand firm, ating gagamitin yung shield of faith para mapaglabanan natin ang lahat ng mga atake ng kaaway sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa panibagong armor na aming natutunan, ang sandals of peace, ang shield of faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit namin ang mga armors na ito, God, yung sandals of the readiness of the gospel of peace. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-share namin yung gospel sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, Panginoon God. At patuloy, Lord, na mapaglabanan din namin ang lahat ng mga flaming arrows ng kaaway sa amin, O God, sa pamamagitan po ng paggamit namin ng shield of faith, Panginoon God, sa tulong ng rin ng aming mga kapatiran, O God, at kung kami man po ay nag-iisa, Panginoon God, tulungan mo po kami. Alam po namin na lagi niyo po kaming kasama at binabantayan at pinoprotektahan, O God. Maraming salamat, Panginoon God. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless.